Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at umaasa sa inyong SSS o GSIS pension tuwing buwan, pakinggan ninyo ako ngayon dahil meron akong napakahalagang balita para sa inyo this February 2026. Kakabukas lang ng opisina ng SSS at GSIS after the New Year holidays at inilabas na nila ang opisyal na payment schedule para sa buwan ng Pebrero at may ilang pagbabago dito na kailangan ninyong malaman para hindi kayo mamiss ng pera. Alam ko po na ang bawat piso na dumarating sa ating mga bulsa ay napakahalaga, lalo na sa panahon ngayon na ang bilihin ay tuloy-tuloy ang pagtaas. Kaya nga nandito ako ngayon para sabihin sa inyo kung kailan eksaktong darating ang inyong pensyon, magkano ang dapat ninyong asahan at ano ang mga dapat ninyong iwasan para makuha ninyo ng buo ang inyong pera. May mga kaibigan at kamag-anak ako na nagsasabi na minsan kulang ang kanilang natatanggap, minsan naman delayed, at may mga instances pa na nabawasan without proper explanation. Kaya importante na alam natin ang ating mga karapatan at kung banda i-maximize ang benepisyo na pinaghirapan nating kitain ng maraming taon. Hindi ito simpleng usapan lang mga kasama, ito ang ating kabuhayan. Ito ang pambili natin ng gamot ng pagkain, ng kuryente at tubig. Kaya makinig kayo ng mabuti at siguraduhing makukuha ninyo lahat ng deserve ninyo. Magsisimula po tayo sa pinakamahalagang tanong na nasa isip ninyo ngayon. Kailan ba talaga darating ang ating SSS at GSIS pensyon ngayong February 2026? Una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ang payment schedule ay nagdepende sa kung anong klase ng pensioner kayo. Para sa mga SSS members, ang schedule ay nakadepende sa last digit ng inyong SSS number. At para naman sa GSIS, depende ito sa first letter ng inyong last name. Ngayong February, ang SSS ay nagsimula ng mag-release ng pension payments mula February 3, Monday, kung ang last digit ng inyong SSS number ay nagsisimula sa 0 o. Kayo ang unang batch na makakatanggap at ang release ay nangyari na nga noong February 3 to 5. Kung ang last digit ninyo ay 203, ang schedule ninyo ay February 6 to 8. Ang mga may last digit na 405 naman ay makakatanggap ng February 10 to 12 para sa may 607, February 13 to 15 ang inyong schedule. At para sa mga may last digit na 8 or 9, February 17 to 19 ang payout date ninyo. Ngayon, mahalaga na tandaan ninyo na ang mga petsa na ito ay para sa direct crediting sa bangko o sa inyong ATM card. Kung kayo naman ay gumagamit ng cash pickup sa mga accredited payment centers tulad ng Bayad Center, Cebuana o ML Willer, posible na mas late ng 1 to 2 days ang inyong makukuha compared sa mga naka-ATM. Para naman sa ating mga GSIS pensioners, ang sistema ay medyo naiiba. Ang GSIS ay nagsimula ng pension release noong February 1 pa mismo, Saturday. Pero depende pa rin ito sa first letter ng inyong surname. Kung ang apelido ninyo ay nagsisimula sa A hanggang C, ang payout ninyo ay February 1 TE3. Para sa D hanggang F, February 4 TE6 ang schedule. Ang G hanggang L ay February 7 to 10. Para sa M hanggang Q, February 11 TE1. At para sa R hanggang Z, February 14 to 17 ang release. Tandaan po na ang GSIS ay mas consistent sa kanilang direct deposit system. Kaya kung nakasetup na kayo sa Land Bank or sa iba pang accredited banks ng GSIS, dapat automatically credited na ang inyong pension sa designated dates na yan. Pero may mga complaints din na naririnig ako mula sa mga kasama natin na minsan ay delayed pa rin ng isang araw or dalawa, lalo na kung weekend o holiday ang nakatapat sa release date. Kaya ang advice ko, mag-check kayo ng inyong bank account online kung kaya o tumawag sa customer service hotline ng inyong bangko para ma-confirm kung na-credit na ba talaga. Huwag kayong mahihiyang magtanong dahil yan naman talaga ay karapatan ninyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang amount na dapat ninyong asahan this February. Ang average SSS pension ngayong 2026 ay umiikot sa mga 10,000 to 15,000 per month. Depende sa contribution history ninyo at kung gaano katagal kayo nag-contribute sa sistema.
Ang minimum pension sa SSS ay umabot na ngayon sa around 5,000. Pero kung kayo ay nag-contribute ng malaki noong kayo ay nagtatrabaho at umabot kayo sa maximum contributions, posible naman na ang monthly pension ninyo ay umaabot na sa 15,000 or even higher. Ang GSIS naman ay generally mas mataas ang pension amounts kumpara sa SSS dahil ang contribution base ay mas malaki, lalo na para sa mga government employees na nasa mataas na positions noong sila ay nagtatrabaho. Ang average GSIS pension ay umaabot sa mga 1,515,000 to 25,000 monthly at may mga cases pa na mas mataas pa, lalo na kung kayo ay nag-retire na bilang division chief, director, or higher positions. Pero tandaan, ang mga numerong ito ay average lang at ang actual amount na matatanggap ninyo ay specific sa inyong individual contribution record. Kaya importante na i-check ninyo ang inyong latest payslip o yung statement of account na pwede ninyong i-request sa SSS o GSIS online portal or sa mismong branch. May mga seniors din na tumatanggap ng additional benefits on top of their regular monthly pension. At gusto kong i-highlight ito dahil baka kayo ay isa sa mga entitled dito pero hindi ninyo alam. Halimbawa, may tinatawag na 13th month pension benefit para sa SSS pensioners na usually ay nire-release every December. Ang benefit na ito ay equivalent to 1 month's pension. So kung ang monthly pension ninyo ay 10,000, makakatanggap kayo ng additional 10,000 sa December. Para sa GSIS naman, may mid-year bonus at year-end bonus na nire-release, usually sa May at December. Ang amounts na ito ay nag-vary depende sa government budget allocation for that year, pero typically ay umaabot sa 5,000 each. Bukod dito may mga survivors benefits, dependent allowance at iba pang special benefits na baka applicable sa inyo kung kayo ay may mga dependent na anak below 21 years old o may mga anak na permanently disabled. Kaya importanteng suriin ninyo ang inyong eligibility para sa mga ganitong karagdagang tulong dahil maraming seniors ang hindi nila nalalaman na entitled sila at sayang naman ang pera. Pero mga kasama, huwag din nating kalimutan na may mga instances na ang ating pension ay pwedeng mabawasan o ma-reduce at kailangan nating maging aware dito para hindi tayo magulat. Una, kung kayo ay may outstanding loans sa SSS o GSIS na hindi pa fully paid, automatic na binabawasan ang inyong monthly pension para sa loan amortization. Halimbawa, kung ang pension ninyo ay 12,000 pero may balance pa kayong SSS salary loan na 3,000 per month ang deduction, ang matatanggap ninyo ay 9,000 lang. Kaya importante na bayaran ninyo as much as possible ang inyong loans bago kayo mag-retire para full amount ang matatanggap ninyo. Pangalawa, may mga tax implications din na kailangan nating pag-usapan. Technically, ang pension income sa Pilipinas ay tax exempt hanggang a certain amount. Pero kung kayo ay may ibang sources of income tulad ng rental properties or business, posible na isub kayo sa taxation depende sa total income ninyo. And pangatlo, may mga instances na may overpayment na nangyari in the past at ang SSS o GSIS ay nag-implement ng recovery process through salary deduction sa future payments. Nakita ko na ito sa ilang mga kaso kung saan may error sa computation noon at ngayon ay ginagawa ng paraan ng agency na i-recover iyong overpaid amount by reducing future monthly pensions ng small amounts until fully recovered. Kaya ang mahalaga dito, mga kasama, ay i-monitor ninyo lagi ang inyong payslips at bank statements. Kung nakita ninyo na biglang bumaba ang amount ninyo compared sa usual, huwag kayong mag-assume lang na normal yan. Pumunta kayo sa SSS or GSIS branch or tumawag sa customer service hotline at magtanong kung bakit may pagbabago. Maraming beses na nangyari sa mga kaibigan ko na may deduction na hindi nila alam at walang abiso na natatanggap. At nung nag-follow up sila, nalaman nila na may error pala sa system o may loan deduction na dapat ay tapos na. Ang point ko dito ay huwag tayong mahihiya
o matakot na magtanong at mag-demand ng explanation dahil yan ay karapatan natin bilang pensioners na pinaghirapan natin ng decades ang contributions na yan. Ngayon, pag-usapan naman natin kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income beyond sa regular pension na natatanggap ninyo. Una, kung kayo ay may dependents na qualified, make sure na nag-apply kayo ng dependents allowance. Maraming seniors ang hindi nag-a-apply nito dahil hindi nila alam or akala nila ay complicated ang process, pero actually ay simple lang naman ang requirements. Kailangan lang ninyo ng birth certificate ng inyong dependent children, certificate ng enrollment kung sila ay nag-aaral pa at medical certificate kung may disability. Ang additional allowance na ito ay malaking tulong lalo na kung marami kayong anak na nag-aaral pa o may special needs. Pangalawa, i-check ninyo kung eligible kayo sa Housing Loan Assistance Program ng Pag-IG Fund na kung saan mas mababa ang interest rates para sa seniors. Kahit retired na kayo, kung kayo ay may stable pension income, posible pa rin kayong mag-apply ng housing loan na pwedeng gamitin for home improvement o para sa pagbili ng bahay para sa inyong mga anak. At pangatlo, mag-take advantage ng senior citizen discount at benefits na provided ng RA 99994 o ang Expanded Senior Citizens Act. Ang 20% discount sa medicines, grocery items, restaurants at utility bills ay napakalaking tipid every month. Kaya siguraduhin magdala kayo lagi ng Senior Citizen ID at huwag mahiya na mag-demand ng discount. Marami rin akong naririnig na kwento mula sa ating mga kasama na nahihirapan sa pag-claim ng kanilang pensyon dahil sa technical issues or dahil sa red tape sa mga opisina ng SSS at GSIS. Kaya nandito ako para magbigay ng practical tips na makakatulong sa inyo para mas smooth ang proseso. Una, kung first time ninyo pa lang na mag-claim this year or bagong approved lang ang inyong pension application, make sure na kumpleto ang inyong documents. Ang SSS at GSIS ay mahigpit pagdating sa documentation at kahit may kulang na isang papel lang, posible na ma-delay ang processing. Ang basic requirements ay valid ID, birth certificate, marriage certificate kung applicable, proof of work history, at bank account details kung gusto ninyo ng direct deposit. Pangalawa, kung kayo ay nag-a-apply through online portal, mag-create ng account sa SSS o GSIS website at i-familiarize ang sarili sa online system. Alam kong maraming seniors ang hindi comfortable sa technology, pero trust me, mas mabilis at mas convenient ang online processing compared sa pila sa mga branches. Pwede kayong humingi ng tulong sa mga apo or sa inyong mga anak para i-set up ang account ninyo. At pangatlo, kung talagang kailangan ninyong pumunta sa physical branch, pumunta kayo ng maaga, sa umaga mga 7 a.m. or earlier para makaiwas sa mahabang pila. Ang SSS at GSIS branches ay usually ay bumubukas ng 8 a.m. Pero ang mga tao ay nagsisimula ng pumila as early as 6 a.m. lalo na sa peak seasons tulad ng January o December. Sa aking personal experience at sa mga feedback na naririnig ko mula sa maraming pensioners, ang pinakamabilis na paraan ng pag-claim ng pension ay through direct deposit sa ATM or savings account. Kung kayo ay gumagamit pa ng cash pickup o kung manual pa ang pag-withdraw ninyo, sa teller ay highly recommend na mag-shift kayo to direct deposit system. Bakit? Dahil automatic na ang pag-credit ng pera sa inyong account based sa schedule, walang hassle ng pagpila, walang risk na mawala ang cash at mas secure. Ang SSS ay may partnership with several banks, including Land Bank, Union Bank at iba pa. Samantalang ang GSIS naman ay primarily gumagamit ng Land Bank. Pwede kayong mag-apply ng payroll account specifically for your pension sa banks na ito. At usually ay walang maintaining balance requirement para sa pension accounts. Kung kayo ay walang ATM card pa, pwede kayong mag-apply directly sa branch at within 2 weeks matatanggap ninyo na ang card ninyo. May mga seniors din na tumatanggap ng pension through UmidiCard Universal ID ng SS at GSIS members. At ang card na ito ay pwede ding gamitin as ATM card for pension withdrawals.
Mayon ding mga special provisions ngayong 2026 na kailangan nating pag-usapan dahil may mga pending legislation at policy changes na pwedeng mag-affect sa ating pension amounts in the near future. Yung Kongreso ay currently nag-discuss ng possible pension increase para sa mga SSS retires. At kung ito ay maipapasa, posible na magtaas ng additional pa $1,000 to pa $2,000 ang monthly pension ng qualified pensioners. Ang GSIS naman ay nag-announce na posibleng mag-adjust ng pension computation formula to reflect the current cost of living na kung saan mas mataas ang indexation rate para sa mga retired government employees. Pero tandaan, ang mga ito ay pending pa lang at walang final decision, kaya huwag munang umasa agad na tataas ang pension next month. Ang importante ay bantayan ninyo ang official announcements mula sa SSS at GSIS website or mag-subscribe kayo sa kanilang email notifications para updated kayo sa latest developments. Maraming fake news at misleading information ang kumakalat sa social media tungkol sa pension increases. Kaya make sure na ang source ninyo ng information ay from official government channels lang. Gusto ko ring pag-usapan ang tungkol sa survivorship benefits dahil maraming seniors ang hindi alam kung ano ang mangyayari sa kanilang pensyon kung sila ay pumanaw na. Para sa SSS, kung ang pensioner ay pumanaw, ang legal spouse o ang dependent children ay entitled sa survivor's pension na equivalent to a portion ng original pension amount ng deceased member. Ang proseso ay nangangailangan ng submission ng death certificate, marriage certificate at birth certificates ng mga anak at usually ang processing time ay mga 2 to 3 months. Para sa GSIS naman, may similar provision din para sa survivors benefits pero may additional requirements pa tulad ng affidavit of survivorship at clearance from other government agencies. Ang importante dito ay agad na mag-file ng claim ang survivors para hindi ma-delay ang benefits at para rin malaman ng SSS o GSIS na pumanaw na ang pensioner at hindi na dapat mag-continue ang pension payments. May mga instances kasi na patuloy pa ring nag-credit ang pension kahit pumanaw na ang pensioner at yan ay considered as overpayment na kailangan i-return. Kaya importante ang proper notification para sa mga seniors na may multiple sources of retirement benefits. Halimbawa ay may SS at may GSIS dahil nag-work sa private sector at sa government. Tandaan na pwede ninyong makuha ang both pensions pero may certain conditions. Ang SS at GSIS ay separate agencies. Kaya kung kayo ay qualified sa both based on your contributions, entitled kayo sa both pensions. Pero ang computation ng pension amount ay pwedeng ma-affect kung ang service credits ninyo ay overlapping. Kaya importante na i-clarify ito sa both agencies during the application process. May mga cases din na ang retiree ay may Pag-ibig MP2 savings o may private pension plans at lahat ng yan ay pwedeng i-claim on top ng SS at GSIS pension. Ang point ko dito ay i-maximize ninyo lahat ng benefits na entitled kayo dahil yan ay product ng inyong years of hard work at contributions. Sa aking pag-research at pag-consult sa mga experts, nakita ko rin na maraming seniors ang nag-struggle sa medical expenses na hindi covered ng PH Health at ang pension lang ay hindi enough para sa lahat ng gastusin. Kaya ang advice ko, kung kayo ay may extra funds from your pension, considering in a senior citizen health card or an HMO that specifically caters to seniors. May mga packages na available na umaabot lang sa PH 3,000 to 5,000 per year at covered na ang basic checkups, laboratory tests at emergency hospitalization. Ito ay malaking tulong lalo na kung kayo ay may maintenance medications or may chronic illness na nangangailangan ng regular monitoring. Bukod dito, i-take advantage din ang free annual check-up programs na offered ng inyong local government units or ng Department of Health sa mga rural health units. Prevention is always better than cure. At ang regular checkups ay makakatulong na ma-detect agad ang any health issues before they become serious and expensive. Sa closing, mga minamahal kong kababayan, ang pensyon na natatanggap natin every month ay hindi lang simpleng pera.
Ito ay simbolo ng ating years of service, ng ating dedication sa trabaho, at ng ating contributions sa pag-unlad ng ating bayan. Kaya deserve nating makuha ito ng tama, ng buo at on time. Ang February 2026 payment schedule ay nakalabas na kaya i-check ninyo ang inyong last digit sa SSS number o ang first letter ng inyong surname sa GSIS at tandaan ninyo ang inyong payout dates. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa SSS o GSIS kung may concerns kayo. Huwag kayong mag-atubiling mag-follow up kung delayed ang pera ninyo at laging mag-ingat sa scammers na nag-aalok ng instant pension increases or ng fake loan opportunities using your pension as collateral. Ang ating gobyerno ay nandito para tumulong pero tayo rin ay kailangan maging proactive sa pag-claim ng ating benefits. Mag-ingat kayo lagi. Mag-monitor ng inyong health at sana ay makatulong ang information na ibinahagi ko ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay makuha ninyo lahat ng deserve ninyo this February. Hanggang sa muli mga kasama, ingat kayo lagi at God bless.